Ng mga pulis sa Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves. Ilang oras lang matapos siyang palayain ng korte kahapon. Pero giit ng abogado ni Teves, hinold lang siya para humarap sa extradition hearing at hindi ulit inaresto. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Fake news no? Inaresto daw muli. Hindi, hinold lang. Iba yung hinold. Kasi may hearing. Magkaiba po yun, ha? Katulad nung halimbawa, ikaw ay nasa Senado. Ikaw ay na-hold doon. Hindi ka kinulong. Naiintindihan nyo na ang difference na na-hold at ibinalik sa kulungan. Magkaiba yun. Ang dami talaga pumakalat na fake news ngayon. Nakaposas at bantay sarado ng mga tauhan ng Timor-Leste National Police si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves nang dalhin sa korte kanina. Sige, kung gusto nyo paniwalaan yan, paniwalaan nyo. Bulain nyo sarili nyo. Pinapalabas talaga nilang masama dito si Kong Teves eh. Kung yan ang magpapasaya sa inyo, di pasaya kayo. But do you honestly believe that? Katangan nyo naman. Yan ay para sa extradition hearing ng dating kongresista kaugnay ng hiling ng Pilipinas na pauwin siya para dito harapin ang mga kaso niya kaugnay ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa. Kahapon ay sandaling nakalaya si Teves pero agad ding Gusto ko rin magpa-picture ng gano'n, Atty. Topacio. ng mga polis. Giit ng abogado ni Teves na si Atty. Ferdinand Topacio, hindi naman ito maituturing na pag-aresto kundi ipinahold lang ng korte. Hindi ata alam. Abogado ba yun si Utoy? O iba yung pinahold, iba yung inaresto? Nagkataon lamang po today is the start of the extradition hearing. So extradition hearing ha. Tingnan ninyo. Anong sasabihin ni Atty. Topacio sa extradition hearing? The court may ask that the extraditee be placed in the custody of the court to ensure that he will be attending the proceeding. Wala pong rehas dito. It's just a room where he is kept under guard by the National Police. This is not a prison. Kwarto lang. Parang yung mga na-contempt sa Senado, na-contempt sa Kamara. Ay baka aircon pa yan. Aircon din doon. Diba? Walang rehas. Hindi nakakulong. Fake news kayo. Ang hilig nyo sa fake news. Ang hilig nyo sa case close. Wala naman kayo nahuhuli. Case close, case close. Katunayan, pinalaya na raw si Teves matapos pagbigyan ng kanilang hiling na habeas corpus. Ibig sabihin daw nito, mahina ang basihan ng Yun, pinalaya na. Di ba? Mahina kaso eh. Nagsiurong na nga yung mga testigo. Bakit? Tinakot lang sila. Inutusan lang silang ituro si Kong Teves. Papaalala ko lang, baka nakalimot nyo ha. Inutusan sila. Sa mga nakalimot, nasa balita po yan, kaya nagsiurong. Wala na silang matibay na ebidensya. At actually, i-connect natin sa nangyayari ngayon sa KOJC. Napakalaking ebidensya yan na merong political persecution na nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya pwede humingi ng asylum eto si Teves sa Timor-Leste. Yun po ay napakatibay na ebidensya. Isipin mo, pastor, ganun ang gagawin. Di ba? Kitang-kita ang political persecution. Hindi lang naman yun eh. Ang dami talagang binabanatan dahil sa politika. Ang daming mga politiko na suspinde dahil pumayag sa maisog. O ito, susunod. Sa Angeles, Pampanga, ang susunod na maisog. Kung hindi ako nagkakamali, sa Lunes, we will give you the specific details about it. Pero ako ngayon, sasabihin ko na sa iyo, Mayor, kung sino mang mayor ang pumayag dyan sa Angeles, Pampanga, ngayon pa lang mag-resign ka na. Hindi, seryoso ako. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo, sususpindihin ka rin. Unahan mo na. Magpa-press con ka, pa-interview ka sa akin. Tapos mag-resign ka.
Ganon din ang katutunguhan yan. Pumayag kasi. May pumayag na politiko doon. Kaya tuloy na tuloy na. Guaranteed yan. Kaya nga po may political persecution. Nakikita po ng Timor-Leste yan. Kung hindi nakikita ng iba nating mga politiko, kitang-kita yan ng mga ibang politiko sa ibang bansa, especially Timor-Leste. Hindi sila bulag. Hindi sila nagbubulag-bulagan. Ang problema sa atin, ang dami sa ating nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, nagtatanga-tangahan, nagtutulog-tulugan. Hay kayo? Yan ba ay hindi matibay na ebidensya? Fake news ba ako? Hindi ba political persecution yan nangyayari? Kaya kung sino ka mang mayor ka, na pumayag ka sa Maysug, diyan sa Pampanga, diyan sa Angeles, humanda kang masuspinde, humanda kang mabulatlat ang kaso mo. Bubuhayin ang kaso mo. Tingnan mo ito, bubuhay ng mga patay ito. Ready ka lang. Ready ka lang. Baka sabihin nyo, tsamba ha? Sinabi ko na as early as now. Yari ka kung sino ka mang politikong pumayag. Walang tigas-tigas dito sa Pilipinas. Ang usapin sa Pilipinas, walang tama-tama o mali-mali. Ang usapin dito, panig ka sa kanila o hindi. Wala nang usaping tama. Pero kung masuspindi ka man, we salute you. Pero alam ko, may sakripisyo yan. Kasi ano ba naman ang saludo namin? No? Pero, Diyos na lang ang bahala sa'yo. Ha? Diyos na lang. Ako naman ay naniniwalang whatever you sow, you will reap. Anong tinanim mo, aanihin mo. Masuspindi ka man, kalma lang. Babalik din yan. Panahon lang yan. Ang tanong, ilang buwan na lang sila o ilang taon na lang? Tandaan nyo yan. Babaliktad din ang ikot ng gulong. Extradition request ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi po nung korte na yon na illegal yung pagdidetain kay Congressman Teves dahil may mga flaws o may pagkukulang ang pamahalaan ng Pilipinas sa paggawa ng extradition request. So, nandun po very clear doon sa Ang daming kakulangan, Atty. Topacio. Ang dami talagang kakulangan. Ang usapin kasi rito na para ka humingi ng asylum sa ibang bansa ay yung iyong kaso ay patungkol sa political, hindi naman totoo. Yan, daming halimbawa na lang. Atty. Topacio, sabihin mo lang yung nangyayari sa KOJC ngayon eh. Hindi naman bobo yan katulad nung iba. Hindi naman bulag yan katulad nung iba. Mauunawaan nila yan. Eh yung iba kasi, dala ko, ang translation noon is that immediate restoration of liberty to Congressman Teves. Yun yung sa habeas corpus case. Pero buwelta ng Department of Justice, misleading at irresponsable ang mga sinabi ni Topacio. utoy! Atty. Topacio, ikaw pa raw misleading. Eh, ikaw ang nandyan sa Timor. Sino papaniwalaan nyo? Yung nasa Timor o yung nandito? Ang pagpapalaya at muling pag-aresto kay Teves ay bahagi lang daw ng proseso sa Timor-Leste. Oo nga, proseso. Git pa ng DOJ, kompleto ang ebidensya at requirements na isinumite nila sa korte roon. Kaya kumpiyansa silang pagbibigyan ng Timor-Leste ang extradition request ng DOJ. Pinaalalahanan din ng DOJ si Atty. Topacio na bagamat kliyente niya si Teves, wag raw sana nitong kalimutan ang sinumpaan niyang tungkulin bilang isang abogado. Nagpaalala ang DOJ kay Topacio. Tinuturuan ka pa, Atty. Topacio. Tinuturuan ka ni Utoy, Atty. Topacio. O, nagpapaalala pa. Teka muna. Ha?
na sa kabila ng pagiging kinatawan ni Teves, siya ay nananatiling isang opisyal ng hukuman at dapat kumilos ng naaayon upang mapanatili ang integridad nito. Nagbabalita Gusto nila parang ilaglag. Gustong kulang na lang sabihin kay Atty. Topacio, wag mo ipagtanggol yung kliyente mo. Aba, utoy nga. Abogado ni ni Kong Teves itong si Atty. Topacio eh. Kung ano-anong gusto niyong pagawa kay Atty. Topacio. At masisisi niyo ba, nakikita ni Atty. Topacio yung political problem natin. Ang dami naman. Alam mo, hindi lang naman si Atty. Topacio nakakakita ng political persecution natin. Hindi ko po pinagtatanggol si Atty. Topacio or si Teves dito. Ang pinagtatanggol natin dito, due process. Hindi pa ba obvious na itong nangyayari kay Kong Teves ay just political persecution? Dumadaan ba to sa due process? Hindi pa nga naiimbestigahan para sa inyong case closed na. Yung ba ay tama? Dineclare ng case closed. Napakaaga. Ano yan? Sa totoo, hindi ba may problema tayo sa politika? Alam yan ng marami. Ang problema sa inyo, tahimik kayo at hinahayaan nyo lang yung mga vloggers nyo magsalita. Ang problema sa inyo, akala nyo maraming naniniwala sa hindi. Kayo-kayo lang mga vloggers nyo naniniwala dyan. Napaka-obvious naman. Yung political persecution na yan. Paano kayo? Huwag naman magtanga-tangahan. Marami tayong kababayan, nagtatanga-tangahan eh. Sabi dito, si Topacio pa, tinuruan ni Utoy. Lakas tama talaga. Kaya nga. Alam mo, ito masakit ha. Nakikita ng ibang bansa yung nangyayari sa ating bansa. Ngayon, ang maisug, umaalis na sa Pilipinas. Sa ibang bansa na lang. Bakit? Buti pa yung maisug sa ibang bansa, natutuloy. Buti pa, yung mga ibang bansa, yung mga politiko ron, yung gobyerno doon, pinapakinggan at hinahayaan magsalita ang mga Pilipino. Dito sa Pilipinas, kapwa gobyerno mo, kapwa Pilipino mo, ayaw kayong magsalita. Di ba insulto yun? Ibang bansa pinapayagan tayo, dito sa sarili nating bayan, di tayo pinapayagan. Kaya sila alam nila sa ibang bansa yung kagaguhang nangyayari sa bansa natin. Tapos tuturuan nyo si Atty. Topacio paano niya i-handle yung kaso ng kanyang kliyente. Ano kayo? Diyos? Diyos na tingin nyo sa sarili ninyo?